Nagbabalik ang ulat bayan, magpapatupad ng maximum suggested retail price ang Agriculture Department sa pulang sibuyas at carrots. Pinag-aaralan na rin ibalik ang MSRP sa karne ng baboy. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng sibuyas at carrots, gaya ni Donna at Angie, kanya-kanyang diskarte na lang ng pagtitipid ang mga mamimili. Yung maliliit na lang o kaya kung malaki, hatiin na lang. Nagtatanim na lang ako ng ibang gulay. Yung kaya kong itanim, tinatanim ko. Tapos yung iba, pagka mura, halimbawa mustasa, i-preserve ko na lang. Pag malaki-laki naman yung sibuyas, 2 lutuan na po yun, nahati lang po sa gitna para tipid. 250 hanggang 330 pesos kada kilo mabibili ang pulang sibuyas, habang 120 hanggang 200 pesos naman ang carrots, batay sa DA Bantay Presyo. Kasi meron nga red onion, naririnig ako, may 300, may 160, may 180. That's too much. Tapos meron nga nagbebenta ng red onion na ganyang kaliit, pinalalabas nila na local yon. Hindi ho totoo yun. Binobola kayo ng mga retailer kasi wala nang red onion. Imported din yon. Kaya binibenta nila na mas mataas, dinideklara nila as imported. So para sa onion, ang magiging MSRP na local at imported should be 120 until end of January. Sa ipatutupad na maximum suggested retail price simula December 1, 120 pesos per kilo na lang dapat ang pinakamataas sa retail price ng sibuyas at carrots. Ibabalik din ang MSRP sa karneng baboy na 330 pesos kada kilo sa kasim o pige at 370 pesos sa liempo. 210 pesos naman ang sabit ulo. Tinitingnan din ng DA ang posibilidad na taasan ng taripa sa imported na karneng baboy. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isolated case lang ang nadetect na African swine fever sa ilang stock farm sa Loloma, Quezon City. Ang isang suspetsya namin kasi, meron mga nadidetect ng ASF ang baboy, but it doesn't mean yun yung ASF na kasi maraming gumagamit ng illegal na vaccine eh. Diba? The illegal vaccine, pag binaccinate nila yung kanilang baboy, it will show up as positive eh. But it doesn't mean it is contagious. Patuloy pa ang testing ng DA patungkol sa nadetect na virus mula sa mga baboy. Tiniyak ng DA na wala naman dapat ikaalarma rito. Samantala, bagamat nakakakitaan din ng pagtaas ng presyo ang isda, hindi na ito isinama sa papatawa ng MSRP. Yung isda, napansin ko rin mataas pa. So I checked ngayon yung amount of importation ng bigas ng isda, no, like galunggong babae, galunggong lalaki. Starting this week, marami nang papasok eh. So we should expect also fish prices to go down. Kasi ngayon may nakita akong 300. So dapat bumaba ng 250, no, something like that, or even less than that. So, nakatutok ho tayo. Gusto ko lang paalam sa publiko na nakatutok ho kami dito at araw-araw nire-review ng DA yung lahat ng presyo na kailangan i-review, and we're doing our best to make sure na itong Christmas season ay ma-avoid yung mga spikes at if possible, mapababa pa yung presyo. Thank you. Patuloy naman ang pag-iikot ng DA at Department of Trade and Industry sa mga palengke para tiyakin na tama ang presyong inilalagay. Mag-i-issue ng show cause order ang mga ahensya sa retailer na may questionableng pagpipresyo upang matunton ang nagmamanipula sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.